Hayan, ituloy na natin ang ating kwento. Pagkatapos nga namin kumain ng tanghalian sa Jollibee ay naghanap na rin kami ng aming matutuluyan ngayon. Good thing na lang talaga at meron kaming kakilala dito sa Sablayan. Isang kamag-anak nga pala namin ang nagmagandang loob na kami ay hanapan ng aming matutuluyan. At nung makakitang na nga sila ng aming tutuluyan ay pumunta kami para i-check muna ito bago kami magtungo sa Mamburao. At nung makita nga namin ng lugar ay talagang okay na rin naman sa amin dahil nga tabing dagat ito. At hindi na nga kami nagtagal dun sa bahay at umalis na rin agad kami kasi nga meron pa nga naka-occupy dito at alas 5 pa nga dapat kami pwedeng pumasok. At habang naglalakbay nga kami nakita namin ito at napukaw ng aking atensyon kaya naman nagyaya agad akong bumaba dito. Ito pala yung famous bridge dito na talagang binababaan ng mga turista. Napakahaba nga nito kung tutusin, ito talaga ang longest bridge dito sa Occidental Mindoro. Siyempre hindi namin pinalampas ang magpa-picture dito sa Amnay Bridge na ito. At dahil nga bihira nga kami maglalabas ng mga ganito kalayong lugar kaya naman sinulit ko na talaga ang magpa-picture dito. Pagbaba ko nga dito sa sasakyan ay wala talaga akong sinayang na oras para na rin ako makapag-endorse ng aking mini electric fan na gamit dito, talagang sadyang napakainit dito sa Occidental Mindoro. Napakalaking tulong ng mini electric fan na yan sa tuwing maglalakbay kayo, lalo na kung medyo mainit na nga ang hulab ng van na sinasakyan ninyo. Kahit saan talaga dala namin yan ni Sanji, tigisa nga pala kami niyan. Akin ang color pink at kanya ang color white. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link. Siyempre hindi naman kami pahuhuli ng aking anak. May patulon-tulon din kami sa bridge, hindi nga lang sa gitna at baka medyo may dumaan ditong mga sasakyan. Abay, lupit yata kaming mag-ina dito. At kasama nga rin namin dito sa aming travel si siya, ang isa sa aking mga alaga sa bahay. Dahil nga hindi siya umuwi ng Holy Week sa kanilang bahay, ay eto sinama na lang namin siya dito sa aming travel dahil part of the family na rin siya ngayon. Siyempre kapag alaga ako ay tinuturing din naman namin yan na kapamilya na namin at siyempre kasama namin yan sa bahay araw-araw. Para sa ilan sa mga hindi pa nakakakilala kay Charisse, siya nga pala yung aking savior dito. Kapag medyo busy ako ay talagang siya yung sumasambot ng aking mga lutuin sa bahay. Napakahilig talaga niyang magluto. At padalawang stop nga pala namin ay dito sa tinatawag nating parang Chocolate Hills pero Chocolate Mountain ito mga mima dahil rock formation nga pala ito at hindi po siya nakalbo. Color red lang talaga po ang mga halaman na tumutubo dito pero hindi po talaga yan kalbo mga mima ha. Rin nga pala ito sa tourist attraction dito sa Occidental Mindoro, dito lang yan sa Santa Cruz. Isa nga pala ito sa tinuturing na tourist attraction din dito sa Occidental Mindoro. Dito nga lang pala yan sa Santa Cruz at eto hindi na rin namin pinalampas si Sanji yan at nagpa-picture na rin kami dito. Yung akala mo talagang para kang turista dito kapag bumababa ka, talaga namang hindi namin sinasayang ang bawat oras. At hindi pa nga ako nakontento, medyo gitna rin kami dito ng aking anak at sadyang napakaganda ng view dito sa parteng ito. Siyempre hindi namin sinasayang ng aking anak yan. Tuwing nagtatravel kami talagang hindi po pwede na wala kaming picture dalawa. Aba teka, syempre hindi palalampasin ng aking anak yan. Magso-solo picture din daw siya dito dahil nga nagandahan din siya dito sa lugar na ito. First time nga pala namin makarating dito sa Occidental Mindoro. Kahit katarikan nga ng araw ay talagang bumababa kami para lang masilayan ang napakagandang creation na ito ni Lord. Ba syempre kami lang ba ang magpapapicture? Ba syempre lahat ng kasama namin ay manghang-mangha din dito sa lugar na ito. Pagkatapos nga naming magpipicture lahat doon sa mga napakagandang view na yon ay umakyat na agad kami doon sa van at pupunta nga pala kami ngayon sa Mamburao at meron nga pala kaming hinahanap na lugar. Maganda daw ito at nakita lang namin dito sa Facebook. At ito nga pala mga mima yung Isla de Oro. Muntik pa nga kaming maligaw dito at mapadiretso nga papuntang Abra. Good thing na lang talaga at merong Google Map at medyo may signal sa area na ito at natagpuan nga namin ang Isla de Oro na hinahanap namin. At heto na nga yung sinasabi na expectation versus reality. Tinarget talaga namin yung lugar na ito dito sa Mamburao. Well, andito na nga kami ngayon at hinahanap nga namin yung picture na yon pero hindi namin nakita. Sad to say, pero nakita nga namin dito ay yung napakagandang lagoon na sinasabi nila. May cottage nga pala sa gitna ng lagoon at napakaganda at napakahangin dito sa lugar na ito.
Hindi rin naman kami nagtagal dito sa lugar na ito at medyo malayo-layo nga doon sa amin tutulugan at baka abutin na rin kami ng gabi sa daan. Kaya naman nagmadali na rin kaming mag-travel pabalik. At heto nga pala mga konting pasilip sa mga litrato namin sa lugar. At yun lamang po hanggang sa susunod naming mga kwento. Abangan ng part 4.